Ang lalalim niyan mga brother. Ang ganda dito. Ilang masasabi ko, maganda dito. Good morning mga brother. Beautiful morning. Napakaganda ng umaga. Blue na blue yung kalangitan, no, di ba? Sarap mag-rides ngayon. So anyway, ang rides natin ngayong araw ay pupunta tayo ng Bamban, Tarlac. So napakalapit lang mula rito. Maaga pa naman, alas 7 pa lang, pero grabe yung sikat ng araw, eh, no? So, dapat kahapon ako mag-rides. Kaso nga lang nawala yung wallet ko. So dadaan tayo ng Kapas. Susunod ng Kapas, Bamban na yan. Pinakaunang bayan yan mga brother ng Tarlac kapag galing kayo ng south. Pag uwi naman natin, dadaan tayo dun sa Kapas, papunta dun sa San Jose, Tarlac naman. So may konting twist itong kwento ng rides natin. Kailangan nating dumaan sa rough road din para kompleto Ricardo, di ba? Woohoo! So sa unang part ng video na to, dadaan muna tayo dyan sa may rough road papunta ng Kapas. Grabe, konting-konti na lang to, hindi pa sinimento, ano? Dadaan tayo ng Luisita, Hacienda Luisita. Tsaka tayo kukonekta dun sa may rough road na sinasabi ko. Siguro palit lang muna ako ng damit. Baka may mahampas-hampas tayo dun ng mga talahib. Kasi masakit yun, nakakasugat yun eh. Magpalit lang ako ng damit dahil tong gamit ko ay manipis. Good morning pa rin mga brother. Time check natin, alas 9 ng umaga. So napakaaga pa, marami tayong mapupuntahan ngayong araw. Dito na tayo sa crossing kung saan tayo papasok papunta ng Batiawan campsite or Batiawan na overlooking. Dito tayo kakanan sa crossing na to. Hello ladies. Yung nakikita nyo dito sa bandang kanan na community, mga matataas na building na yan, ay Chinese community po yan mga brother. Parang industrial park ang datingan nya. May mall pa dito sa harap, oh. Bumaba na ang gasolina mga brother. Dati ang presyo niyan ay pinakamataas 90. Diyos mio, garapon. Dito okay na. Oops, munti ka na. Alright. Woohoo! Batiawan view deck, here I come. Ito, magandang mag-sightseeing ngayon sa mga bundok. Berdeng-berde na mga kabundukan ngayon mga brother. Paakyat na tayo. Oops. Ito na yun. Alright. Batiawan view deck. So dito muna tayo. Ito yung isa sa mga view deck dito sa Bamban. Ay, malalim ata to. Alright. Tatakpan na. Ang tatangkad na ng mga talahib dito sa gilid eh. Ito. Ganda talaga, puro green. Wow. So pwede nating idiretso dito sa taas kasi meron pa namang sementadong part ng daan. Kasi wala na, hindi na masyado kita sa mapa yan eh. Pero susundan natin to, subukan natin sundan kung saan tayo dadalhin ng daan na yan. Pero ito yung view dito mga brother. Maganda rin. Maganda talaga ang Bamban mga brother. Nagagandahan ako sa lugar na to kasi hilit. Kaso baka mahal ng lupa rito, ano. Tara, puntahan naman natin sa taas. Tingnan natin yung anong meron dyan. Ito actually pinupuntahan to ng mga nagbabike. Yung mga nag mountain bike, mga ganon.
Kasi syempre yung mga tanatanawin na ganito, diba? Tapos exercise ka pa. Itong makikita natin na to, daan na to ay puro rough road na to, papunta dun. Pero subukan natin. Tapos may taniman din pala rito, farm pala to mga brother. Rambutan. Ako malala to. Ito yung ano, Sipatan view deck sa taas. Ate, meron pang daan dito pa, diretso pa baba? Meron pang daan? Opo, doon po sa ano. Pero rough road na yan. Pero anong din siya? Lap road. Mahirap? Mahirap. Baka mahirap. Bigat no? Mahirap daw, sabi ni ate. Mahirap tayo matakadaan dito. Ganyan po sir, ganyan-ganyan kami. Mahihirapan sir. Mahirapan kayo? Kahit kulong-kulong mo, mahihirapan. Ako, mahirapan tayo dito. Sa Sipatan view deck. Ayan. Kasunod, ito yung susunod doon sa Batiawan. Yung pinunta natin dyan sa baba. Taas-taas din to ah. Dito sa taas ng Sipatan view deck ay meron din kayong mauupo na mga ganito. At doon din meron sa may unahan. Meron pang duyan. Ayan, natanggal na yata yung isa. Tapos yun yung pinakamataas. At meron pang pahingaan din doon bago umakyat. So may solar ano rin sila rito, solar light. So ibig sabihin pag gabi ay open to. Hindi ko lang alam kung hanggang anong oras. Uy, meron pa lang ano dito, tree house oh. Kaya tingnan natin. Ayos to ah. Ito naman yung tree house mga brother. Ayos to ah. Next destination natin, Dungawan Campsite. I think sa banda rito lang yon. Banda dito lang. Kaso nga lang dahil nga sira tong daan na to, rough road na yan, yung daanan sana natin papunta doon. Iikot tayo pababa, papunta doon. Tapos ikutan natin tong bundok na to para makapunta doon sa Dungawan. Pero dapat ko konektado yan mula rito eh. Pero wala tayong choice. Kailangan natin bumaba, baka mamaya mabalahaw pa tayo dyan. Pero sisilipin ko lang to saglit yung daan na yan. Kung kaya, kung hindi, babalik din tayo. Nagpakarga pa naman ako ng napakadaming gasolina kanina. Dapat 200 lang pinakarga ko. Alright. Mapapasubo na naman tayo nito. Tignan natin. Wish me luck mga brother. Hop, malalim nga. Oops. Buti na lang wala namang tubig yung mga lubak-lubak dito. Kasi kung may tubig yan, mas malaking problema. Woohoo! Ayayay! Ayayay! Kaya pa, kahit paano, kaya pa.
Woohoo! Oh yeah! Ako may akyatan. Teka lang, baka ito yung mahirap. Mukhang kaya naman. Whoa! Oh shoot! Ako po mahirap to. Woo! Yeah. Ano, pasubo na naman tayo mga brother. Diyos mio, garapon. Silipin ko lang. Dito pa lang napakahirap na. Nabudol tayo rito, nabudol. Ito pwede dito. Pwede. Ang tanong sa taas, gaano kahirap? Dito okay pa. Okay pa. Pataas na to mga brother, hindi yung lang mapapansin, pero pataas na to. Sobrang lalaki. Ang lalalim niyan mga brother. Ito mahirap to, mahirap. Dungawan campsite. Ayan, so makikita nyo may mga table sila rito habang nakatanaw kayo dito sa napakagandang view na to ng Clark. Tsaka syempre kitang kita nyo yung majestic Mount Arayat na yun. Tapos dahil nga nag-uulan na, puro green na rin ang kapaligiran.
Kaya napakaganda mga brother. Kaya saan ka tumingin, green. Panalong panalo to. So yung camping naman nila dito nga pala ay 100 pesos. So another 100 pesos yung tent kung magre-renta kayo ng tent. Pero kung may sarili kayong tent ay di 100 pesos na lang babayaran nyo. Sa Cobia Bridge kitang kita dito, tsaka yung Clark, ayun o. Ako nga pala, renta ng kubo nila ay 500 pesos. Pero let's say kung nag-camping kayo dito at umulan, pwede nyo naman daw ilipat yung mga tent nyo dito. Pero syempre ilang kubo lang to, 3 kubo yung mga. Ayan ang Goshen Resort mga brother, Goshen. Ang ganda niyan, maganda sa loob yan. Parang nasa Europe. Ang ganda talaga ng location ng Bamban mga brother. Na-impress ako sa lugar na to. Boss, pwede na bang dumaan dyan? Ay, wala pa sir. Sarado pa po doon. Pero pwede makita? Pwede? Tignan ko lang saglit. Alright guys, tignan natin yung daan na ginagawa rito. Tanaw na dito yung bridge. Ang ganda. Alright. Suabe. Yung dulo ng tulay na to merong bantay dyan, so it's likely na hindi tayo makakapasok. Kaya't babalik din tayo doon. At saka yung target nating Bella Montana na resort ay doon sa kung saan tayo dapat dadaan, papakanan doon. Ayan mga brother, ang itsura nya dito. Mataas na ito na bahagi ng bundok. Woohoo! Ayan. Tanong tayo dito kay ate. Hey ate, gandang hapon. Magkano pong entrance? Bali, 70 per head po, 50 po sa parking. Yung 20 per head po sir sa mga tribong alta. May kakainan din ba dyan sa taas? Ah, okay. So, ito na guys, ang bungad ng Bella Montana Resort. Yung pag day tour 50 pesos yung parking. Tapos 100 yung entrance fee. Yun, tama. Parang maluwang nga to mga brother, tsaka napakalinis. Ayan oh, kahit saan daw dyan pwede kayo mag-camping. Akala mo golf course. Ito mga to guys, I think dates. Ito mga to kung di ako nagkakamali. Ayan, tumutubo yan sa ano, marami to sa ano eh, sa Middle East. Yung mga business nila yung dates. Ito yung dates nga pala, yun may hinog na. Pwede kaya tayong kumuha doon. Ayan, mukhang pwede naman ng motor dito kasi nakikita kong ano doon eh. Ayan, may mga hinog mga brother oh, baka pwede tayong kumuha. For experience lang. Kasi matamis to eh. Bumibili ako ng ganito online, dates. May nabibili yan sa Lazada, mga Shopee. Ayan oh. Subukan nyo natin. Tamis nga, matamis siya. Wala nang hugas-hugas to. Baka may in-sprayan pala to. Let's go.
Ang ganda dito. Ilang masasabi ko, maganda dito. Pinaka view deck or pinaka tambayan ng mga pumapasyal dito. 300 pesos kung meron kayong dalang tent. Kung wala naman, ay pwede kayong magrenta sa kanila, 500 pesos. Yung mga brother, kumuha ako ng handful ng dates. Kainin natin dito. Pag bumibili ka kasi online, I think hinahaluan pa nila yun ng asukal kaya sobrang tamis pag bumili kayo. Pero ang kagandahan nun, wala ng buto. Ito kasi syempre, kakapitas lang natin yan, may buto pa yan. Dito pa rin tayo sa Bella Montana campsite. Alas 2:30 na ang oras natin. Next na destination natin ay Capas, Tarlac. Dadaan tayo dito sa dinaanan ko kaninang part ng Connector Road ng Clark, Pampanga at New Clark City sa Capas, Tarlac. Tapos mula Capas, Tarlac pupunta tayo ng San Jose, Tarlac. Pababa paikot papunta ng pabalik ng Tarlac City. Yan ang magiging ruta natin. Hi, balik na tayo dito sa Connector Road. Shortcut. Para hindi na tayo iikot ng MacArthur Highway. Subukan natin dito ah. Sabi sa akin, di pa daw natatapos eh. Lubak-lubak daw eh. May daan na ba dito? Oh, parang motor pool. Pwede? Parang mahirap yata to. Ako po, eto na yung madulas na klase ng buhangin mga brother. Naalala ko, ganito ako natumba dun sa Lucky Beach sa Bataan. Lipad ako dun eh. Boss, pwedeng dumaan? Pwede daw. Ito yung klase ng buhangin na mapulbo. Ano yun, pag natumba ka dyan, magmumukha kang espasol. Uy, meron na nga. Sementado na doon sa kabilang side. Uy, Campo O'Donnell na tayo. Barangay O'Donnell. Kasi may kampo dito banda eh. I think bandang kaliwa ata yung kampo. So hindi ko alam kung tapos na yung tulay dito. Sana tapos na kanila para mas mabilis yung biyahe natin. Parang tapos na. Ayun, tapos na.
Nahinog na yung langka. Magkano yung ganyan? Ano po? 200 kuya. ₱180. Kain muna tayo ng papaya. Ano ba to? Ito ba na po pa? Nagpagana. Taga saan kayo tayo sa baba? Tanong ko yun po ako. Ay walang ano. Wala palang buto. Wala po yung malilit, walang buto pero kung Napabili tuloy ako ng langka ni ate. Sana nga matamis tong langka na to.